Susunod, Gloria, kampiyon sa pop quiz. Pagsasanay para sa mga referees, tagumpay. Pamahalaang nasyonal, todo ang suporta sa Oriental Mindoro. Mary Help of Christian School, benepisyaryo ng 4.2 million proyektong pangkabuhayan. Couples for Christ, nagdiwang ng kanilang ika-20 taong anibersaryo. Huwag po kayong maglilipat, magbabalik ang KPSM, makalipas lamang ang ilang paalaala. Kapag tumuloy ang bagyo, nakahanda ka ba at ang iyong pamilya? Alamin ang mga dapat gawing pag-iingat kapag may papalapit na bagyo. Una, makinig sa radyo o manood ng TV at abangan ang pinakahuling balita tungkol sa namumuong sama ng panahon. Alamin kung gaano katibay ang bahay ninyo laban sa malakas na hangin. Patibayin ito kung kinakailangan. Kung ang kinatatayuan ng bahay ay nasa mababang lugar o malapit sa ilog na maaaring umapaw, tukuyin kung saang mataas na lugar maaaring magtungo kapag lumakas ang ulan o alamin ang itinalagang evacuation site ng konsernadong ahensya ng pamahalaan. Malambot ba ang kinatatayuan ng inyong bahay na posibleng gumuho kapag lumakas ang bagyo? Kaagad na lumikas hanggat may araw pa, lalo na kung malakas ang paparating na bagyo. Magkaroon ng Family Emergency Preparedness Plan upang maging alerto kapag paparating na ang bagyo. Magkaroon ng checklist ng mga dapat ihanda sakaling kailanganing lumikas ng pamilya. Kabilang sa checklist ang imbak na pagkain na hindi madaling masira tulad ng mga dilata, tubig inumin, flashlight, at battery nito, kandila, gamot sa mga pangunahing sakit, at pito na gamit sa paghingi ng tulong. Mahalaga ring i-secure ang mahalagang papeles kapag lumikas. Kapag pumasok na ang tubig sa loob ng bahay, ibaba ang main switch ng kuryente upang hindi abutin ng tubig ang outlet at pihitin ding pakanan ang gasul na maaaring pagbula ng sunog. Matapos na gawin ito, kaagad na lumikas patungo sa evacuation site o mataas na lugar. Upang maitaas ang kamalayan at mabalanse ang mga issue hinggil sa reproductive health, muling nagsagawa ang pamahalaang palalawigan ng Population Quiz B noong Setyembre 14. Narito ang report. Nasungkit ni Leslie Medina ng Sacred Heart Academy na Gloria ang pagiging kampyon mula sa 12 kalahok sa ginanap na Population Quiz B sa Atlantica Resort, Pinamalayan noong Setyembre 14. Pumangalawa si Jessel Oliva ng Melgar National High School ng Nauhan at pumangatlo si Jonas Parohinog ng San Teodoro National High School. Binuo ang Quiz B ng 3 kategorya ng mga katanungan, ang easy, average at difficult questions. Ayon kay PSWDO Teresita Umbao, nagsisilbing inspirasyon ang ganitong gawain sa mga kabataan na mapataas pa ang antas ng kamalayan hinggil sa kahalagahan ng maayos na pagpaplano ng pamilya at tamang pamamahala sa populasyon. Nagsilbing hurado naman sa naturang Quiz B sina DepEd Supervisor Clarita G. Villaruel, PSWDO Admin Officer Engineer Cristita Cabral, DepEd Supervisor Maria Magdalena Lo, at Division Araling Panlipunan Coordinator Dennis Bermoy. Sa bawat gawaing pampalakasan, malaki ang papel na ginagampanan ng mga referee at kung minsan, ito ay kanila ring napagkakakitaan. Kaya naman ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Community Affairs Sports Division, nagkaloob ng libreng pagsasanay sa mga nagnanais maging referee. Nagbabalita si Eric Maravilla. Ang makatulong na maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng alternatibong pagkakakitaan ang isa sa mga isinusulong na programa ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng administrasyon ni Governor Alfonso V. Umali Jr.
Ito ang naging mensahe ni Provincial Administrator Angel M. Saulong sa pagbubukas ng programa sa isinagawang Accreditation Training Program for Amateur Basketball Referees noong Setyembre 21 hanggang 23 sa Santo Niño Covered Court, Calapan City. Ang provincial government po, nandito po, tinutulungan kayo na kahit pa paano po, ito po kasi pagre-referee, pwede po itong sideline lang eh. Meron talaga kayong hanap po. Then, pag kailangan, pwede kayo dito. So, ito isa to sa alternative na pwede niyong gawin. Kaya, huwag niyo pong sayangin. At sana po, kahit po nung ginagawa niyo sa buhay, ay mahalin niyo po. Pag trabaho po pinag-uusapan, mahalin niyo po ang trabaho niyo. At sigurado po, malayo ang mararating niyo sa buhay. Kasi kung kami po dito sa provincial government, sa pangunguna po ng ating Governor Alfonso V. Umali Jr., lagi po kami nag-iisip kung paano po makakatulong sa ating mga kababayan. So, kagaya po ito, i-guide namin kayo sa isang pwedeng maging magandang hanap buhay. Umabot sa mahigit 50 ang mga lumahok at nagtapos sa nasabing training na nagmula sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Kabilang dito ang mga dati ng referees na kumuha ng refresher course at ilang mga nagnanais maging accredited referees sa kanilang mga lugar. Sa 3 araw na training, tinuruan ng mga kalahok ng tama at maayos na pagpapatakbo ng isang laro, gayon din ang pagdisiplina sa sarili upang maging isang mahusay na referee. Ang nasabing training ay pinangasiwaan ng Community Affairs Division, Sports Unit ng Office of the Governor sa pangunguna ni Ginoong Roberto Mendoza. Naging panauhin at mga tagapagsanay naman sina Regional Commissioner Leonardo B. Andres at international referees na sina Ginoong Manny Huab at Mike Tolentino mula sa Basketball Association of the Philippines, Region 4. Eric Maravilla, KPSL. Puspusan ang pagtulong ng pamahalaang nasyonal, partikular sa larangan ng kabuhayan at agrikultura sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. sa Department of Agriculture. Kamakailan lang, sabay-sabay na pinasinayaan ang iba't ibang proyektong pangkabuhayan sa Mary Health Christian School na nagmula sa Department of Agriculture. Nagbabalita si Randy Digma. Todo ang pagsuportang ipinagkakaloob ng pamahalaang nasyonal sa lalawigan ng Oriental Mindoro, partikular ang Department of Agriculture, bunga ng patuloy na pagtutok ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. para sa mga proyektong kinakailangan ng lalawigan upang matulungang magkaroon ng pagkakakitaan ang mga mamamayang Mindoreño. Noong Setyembre 17, pinasinayaan na ang may 3.1 million pesos na halaga ng proyekto na bahagi ng kabuuang 4.2 million pesos na ipinagkaloob ng DA sa Mary Help of Christian Schools Mindoro Incorporated, isang pampribadong paaralan na pinangangasiwaan ng mga madre sa barangay Parang Lungsod ng Calapan. Kami inaantay pag nag-workout isa din sa mga request namin magkaroon ng elf o kaya truck van na siya yung nagsusundo sa mga kalakal ng mga bata, lalo-lalo na yung mga sa lugar. Dumalo sa okasyon si Provincial Administrator Angel Saulong ang ipinadalang kinatawan ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, malaking tulong sa kalang paaralan ang mga proyektong ito ng DA, partikular sa mga mag-aaral na benepisyaryo nito. Ayon kay Sister Pebi Lacse, malaking pasalamat nila sa kanya ay pinagkaloob ng proyektong pangkabuhayan na tugon sa kanilang pangangailangan, partikular para sa kanilang mga mag-aaral. Sa maikling programa, itinampok ang natatanging bilang ng mga katutubong mangyan. Kabilang sa pinasinayaan ang food terminal, 6 units ng greenhouses, composting facilities, piggery extension, chicken strengthening facilities, layers house at slaughterhouse. Ang mga proyektong ito ang magtitiyak na mas magiging mataas ang uri ng kanilang produktong agrikultural tulad ng mga sariwang aning gulay, malusog na alagang hayop at iba pa. Maliban kay Provincial Administrator Saulong, dumalo rin sa okasyon sina DA Agri Marketing Assistant Division Director Leandro Gasmin, Calapan City Mayor Salvador Siliachon, DA Amas Executive Assistant Lenny Pexon, Mary Help of Christian Schools Director Sister Pebi Lacse, Provincial Superior Sister Sara Garcia o 6 units ng greenhouses, composting facilities, piggery extension, chicken strengthening facilities, layers house at slaughterhouse.
Ang mga proyektong ito ang magtitiyak na mas magiging mataas ang uri ng kanilang produktong agrikultural tulad ng mga sariwang aning gulay, malusog na alagang hayop at iba pa. Maliban kay Provincial Administrator Saulong, dumalo rin sa okasyon sina DA Agri Marketing Assistant Division Director Leandro Gasmin, Calapan City Mayor Salvador Ciliachon, DA Amas Executive Assistant Lenny Pexon, Mary Help of Christian Schools Director Sister Pebi Lacse, Provincial Superior Sister Sara Garcia, OMPH Pathologist Dr. Jonathan Liviste, Dr. Donato G. Bueno, mga kawani ng Department of Agriculture at Pamahalang Panlalawigan at iba pang konsernadong individual. Randy Digma, KPSM. Pinangahalagahan ng administrasyong umali ang mga gawaing pangsimbahan sapagkat nakapaloob ito sa bisyon nito, ang pagtataas ng moral at espiritual ng mamamayang Mindoreño. Tulad na lamang ng ginanap na anibersaryo ng isang samahang pangsimbahan na nagtataguyod ng pagpapatatag ng samahan ng mag-asawa. Narito ang report. Naging masaya at makulay ang pagdiriwang ng ika-20 taong anibersaryo ng Couples for Christ na dinaluhan ng libong mga kasapi nito. Naging tampok ang iba't ibang patimpalak na kinapalooban ng pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsasayaw. Pag-awit at video production na nilahukan ng iba't ibang bayan. Bawat kalahok ay sinikap na maipahayag sa kanilang presentasyon, partikular sa video production at in-place dancing, ang kasaysayan ng samahan, ang adhikain nito, at layuning makahikayat pa ng mga mag-asawahan sa pagkakaroon ng masaya at mapayapang buhay may asawa, kung saan ang Panginoon ang tanging sandigan ng mag-asawa. At yan po ang kalipunan ng mga balitang tinipo ng Provincial Information Office. Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, i-type lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Para sa iba pang kalaman, ugaliing mag-log on sa aming Facebook account, ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Fea Calizan de Leon, nagsasabing para sa mabilis na pag-asenso, Sikad Mindoreño.